Praise God. Hallelujah. So, a blessed morning po sa lahat mga kapatid. Again, it's a privilege para magamit po ng Panginoon sa kanyang gawain. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So, muli, isang magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. So, bago po ang lahat, I am from Door of Faith Church, Dubai. Isa po sa mga lingkod. And I'm presently here sa Door of Faith Church, Abu Dhabi. At nag-guest speaker po tayo sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. So, praise God po. Bago tayo magsimula mga kapatid, let us prepare ourselves. First by awitan po natin ang Panginoon. God bless po sa lahat. Hallelujah. Amen. Praise God. Kay ganda alalahanin. Yes, Lord. Kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Kay ganda alalahanin. Thank you, Jesus. Kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, alalahanin, kabutihan ng Diyos. Yes, hallelujah. It is good to remember Hallelujah, praise. the goodness of God. Awitan po natin ang Panginoon mga It is kapatid. good to remember the goodness of God. Yes, hallelujah. Hallelujah. He saved my soul, He heals my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember Hallelujah. the goodness of God. He saved my soul, He heals my broken body. Thank you, Jesus. He came to die just to set us free. It's good to remember Hallelujah, praise. the goodness of God. Hallelujah. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember Hallelujah, praise. Hallelujah. the goodness of God. Praise, hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Father God. It is all by your mighty grace, hallelujah, that we are able to continue, Father. No matter how opposite we see the situation, Lord, we remain standing firm in our faith. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Lord. As we speak live, Father God, sa lahat po ng mga nanonood, who is online with us, Father God. Hallelujah. Hallelujah. I pray for each and everyone with us, Father God, and who are yet to be online, to bless us, Lord. Give us the wisdom that we need. Hallelujah. Para po maunawa namin, Panginoon, yung mensahe, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We need your presence, Lord. As apart from you, we can do nothing, Father God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. As we ask for your forgiveness, Lord. Kung ano po ang mga bahid na karumihan, nakita nyo sa aming mga puso right now, Father God. Hallelujah. It may be in thoughts, Lord. It may be in our actions, Lord. Hallelujah. Even in how we speak, Lord. Hallelujah.
Salamat, Panginoon. We thank you, Lord, for your mercy, Lord. Hallelujah. Be with us, Lord. Hallelujah. Anoint your messenger, Lord. Hallelujah. Na kayo lang po ang kanilang marinig, Panginoon. Ang inyong boses, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Anoint your messenger, Lord. Anoint your servant, Lord. That your voice be only heard right now. Hallelujah. All glory to you alone. Hallelujah. All praises in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, hallelujah. Muli, isang maganda pong umaga sa lahat, mga kapatid. Salamat muli sa Panginoon sa pribilehiyo na kanyang ginagamit, ang kanyang lingkod, at patuloy po tayo mag-aaral na kanyang salita. Let us continue to encourage one another, mga kapatid. Amen. Kung ano man po ang ating mga dinadanas, hallelujah. Patuloy po tayo. Let us remain in God's presence. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po tayo makinig. Be with us hanggang matapos po ang ating devotion. Hallelujah. Welcome po sa lahat, sa Pilipinas, sa lahat ng dako ng mundo, at sa lahat po ng mga may gawain ng Panginoon. Amen. Hindi ko na po babanggitin lahat. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. So, our topic for today is our focus and faith in God. Amen. So, makipagbukasan po tayo, mga kapatid, in the book of Matthew, chapter 14, verse 25 to 33. Babasahin ko na po sa Tagalog. I know everyone is familiar with this story, no? Hallelujah. So, panimulan ko na po sa verse 25 of the book of Matthew 14, no? Chapter. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga katagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila. So, meaning natakot po sila, okay? So, at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan, na naglalakad din sa tubig." So sabi sa verse 29, "Halika, halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Verse 30, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Sa 31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng panampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay ng dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinambas siya ng mga nasa bangka at sinabi, on verse 33, "Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos." Amen. So, purin po sa salita ng Panginoon. Praises to God. Hallelujah. So, ano po dito ang una natin mapapansin, mga kapatid? No? So, take note, before this situation, kasama po nila ang Panginoon. Ito yung mismong araw din na nagpakain po sila ng tao. 5,000 tao, 5,000 na kalalakihan, hindi pa kasama dyan yung mga babae at mga bata. Amen. Saksi po sila sa milagro na ginawa ng Panginoon. Amen. Minsan ganun po tayo, mga kapatid. As God reminds us, we need to, when we are in struggle, we need to always remember God's goodness in our life. And when we say God's goodness, it is not about sa kabutihan ng Panginoon. May mga milagro rin sa nagawa sa ating mga buhay. Amen? May mga sitwasyon dati tayo na talagang we are cornered, no? Na sa lahat ng antas ng buhay, na talagang parang wala tayong kapag-asa. Amen? I believe right now na lahat po tayo na natitiwala sa Panginoon, may ginawang kabutihan ng Diyos. Even miracles. Amen? So God reminds us, mga kapatid, let us not be distracted. Higit sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Kaya ang topic na binigay ng mensahe ng Panginoon, our focus
faith in the Lord. Amen? So ano po ang unang mapapansin natin dito mga kapatid? Of course, sa ginawang paglakad ng Panginoon, ito po kasi yung tulad ng sinabi ko, no? Talagang yung istorya na to cut it short, to summarize, ito po yung katatapos lang na gumawa ng milagro ng Panginoon. At pinauna na sila Pedro sa kabilang lawa. Amen? At nagdasal ang Panginoon na mag-isa umakyat sa bundok. Now, yung nakita niya malayo na, of course, medyo madaling araw na yon, nakita ng Panginoon medyo malayo ng bangka, kaya naglakad siya patungo kila Pedro. So, doon na po nagsimula ang istorya na experience ni Peter on how he walked on water by the Jesus authority. Amen? So, isa po talagang halimbawa sa ating paglakad sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sometimes sa ating mga buhay, mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, kapag nakita natin ang kanyang presensya, as we go into His presence, lalo higit, if all the more, when we experience circumstances, when we experience difficulties, lalo tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? So now, yung sa tagpo nila Peter po, nasa presensya sila ng Panginoon. Panginoon ay lumapit sa kanila. Amen? At talagang hinayaan ng Panginoon na paniwalaan siya na lumakas ang kanyang pananampalataya sa pag-allow kay Pedro na maglakad sa tubig. Amen? So, dahil nga sa pananampalataya ni Pedro, although at first, he doubted na yun ang Panginoon, which is sa ating buhay mga kapatid, sometimes we doubt God. Nagdadoubt tayo kung ito ba yung kalooban ng Panginoon. Amen? So as we pray, as we remain in His presence, as we seek God in our life, as we do what glorifies Him, nakakapag-reveal tunay ang Panginoon sa ating buhay. At kapag sinabi ng Panginoon, halika, lumakad ka, dapat lumakad po tayo sa ating pananampalataya. Amen? No matter how difficulties we see. And talagang ang tagpong ito, mga kapatid, makikita natin kung paano nag-doubt sa simula si Peter at paano rin na nanampalataya. Amen? So, yun nga po, no, sa paglakad ni Peter at sa sinabi ng Panginoon, balikan po natin isang verse, ang sinabi po ng Panginoon, yung sinabi niyang ako to, si Jesus, halika, sa verse 29. Sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro, and so forth and so on. Ngayon dito we can illustrate best, minsan tinatawag po tayo ng Panginoon in our comfort zone. Amen? And this water can best illustrate struggles. Amen? So minsan, inaalis talaga tayo ng Panginoon sa comfort zone, no? At kailangan natin lumakad. Anumang distractions, anumang struggle, we really need to walk by faith. Amen? And really not by sight. Amen? So ano po nangyari dito habang naglalakad si Pedro? Ano pong tagpo nangyari? Amen? Maganda ng simula niya eh. Nagtiwala sa Panginoon. There is the trust and he obeyed. Amen? Ngayon, ano ang nangyari? Basahin po natin muli. Pero nang mapansin, halika. Yun nga, bumaba si Pedro at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Amen. So, ang makikita po natin pwedeng mensahe dito to illustrate, sometimes God wants us to do action. Sometimes God waits for us para lumapit sa Kanya. And He can do wonders. He can do miracles. Amen. Ang kailangan ng Panginoon, pananampalataya at surrender. We need to obey. Kapag talagang tinawag tayo ng Panginoon, itinuturo tayo to His leading, we need to walk by faith, mga kapatid. Kailangan na manampalataya tayo at lakaran natin. Amen? Dapat humakbang tayo sa pananampalataya, not by sight.
Hindi po pwede na habang tayo sa pananampalataya tapos ibabase natin ating sitwasyon. Ay, dito na lang ako kasi komportable ako rito. No. All the more, ang Panginoon, tinetest our faith natin out of our comfort zone. Just like what He told Peter to come to me. Pwede naman natin isipin na nagdire-diretso ng Panginoon hanggang sa kinalalagyan nila. Amen? Pero what Jesus did, as Peter asked, kung pwede, inalaw ng Panginoon yun para manampalataya sa Panginoon. Now, as he walks in the water, mga kapatid, okay na eh. Nakapaglalakad na siya. Amen? Dahil sa kanyang pananampalataya. Minsan ganun po tayo sa ating buhay. Amen? Kapag tinawag tayo Panginoon, sige, tapos nagpapatuloy tayo sa una. And then, ano nangyari kay Pedro po ulit? Nung maramdaman niya, yung alon, nakita niya na, at yung hangin, malakas, ano po nangyari? Unti-unti po siyang lumulubog. Amen? Na-distract po siya kung anong nakikita niya at yung naririnig niya. Siyempre, pag sinabing malakas ang hangin, umuugong yan sa tenga. Amen? So tayo po, ganun po din po tayo mga manampalataya, mga kapatid. If we kaya ang title natin, Our Focus and Trust in the Lord. If we are really so focused on Jesus, mga kapatid, no matter what we hear, no matter what negative things we can see, talagang madi-distract po tayo normally. But we need to focus on our purpose, on our calling. Amen? Dapat kapag focus po tayo, mga kapatid, no matter what the distractions are, ano man ang mga balakid, ano man ang mga pasakit, ano man ang mga everything, all distractions we can name, amen, lahat-lahat, still we can continue as long as our focus is on Jesus. Yan nga po sinasabi sa Colossians 3:2, amen. Now we need to what? Focus on things that are above, on things that are eternal, hindi sa mga nakikita natin ngayon. Amen. So talaga sa paglalakad po sa atin sa panampalataya natin, napakahalaga ang focus natin, mga kapatid. Even nga sa trabaho natin, amen. Even in our whatever we do in our life, even in our driving, pag hindi tayo focus, we can meet an accident. Amen. So ganun po kahalaga. All the more in spiritual life. If we are so focused on Jesus, mga kapatid, ano man nakikita natin, even mga negative things, minsan kahit sa kapwa manampalataya natin, amen, this is not the time for us, mga kapatid. Hindi na ito yung panahon para tayo ay mag-backslide. Hindi na ito yung panahon para tayo manghina. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. So, yun naman po ang gusto kong to give the emphasis sa tungkol kay Peter. Hallelujah. Talaga pong manampalataya po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. As we have pointers here, mga kapatid, na talagang to help us to remain focused on the Lord. Amen. Ito po yung mga pointers dito, mga kapatid. To remain our focus on Jesus. First is, focus on things that are eternal. Di ba? Yun ang sinabi ko kanina. Focus on things that are eternal. Amen? So sabi ko sa, sa Colossians 3:2, isama ko na nga po yung 1. Hallelujah. Verse 1, binuhay kayo muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyo makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? Sa verse 2, yung binanggit ko po kanina, doon ninyo ito ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. So ito po, God reminds us, mga kapatid, if we remain focused that are eternal, may katagumpayan po.
over our struggles. Whatever distractions. Bakit? Tayo nanampalataya on things that are yet to be seen. Tayo nanampalataya na may pangakong Panginoon. Amen? Hindi lahat na nakikita natin ay yun na. There are greater things that are to come, mga kapatid. Amen? Kung ano man ang nakikita ng the best sa atin ngayon, it is not yet the best. The best is yet to come. At yun ang pangako ng Panginoon. Now, kung if we remain focused on eternal things, ay wala po, no distractions will ever stop us from serving the Lord. Napakahalaga po na panghawakan natin itong mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga. It's very important to keep holding on to God's promises. Ang kanyang salita, mga kapatid. Ano man ang naririnig sa mundong ito, ano man ang mga nakikita natin, baliwala yan eh. If we are so focused on God's promises. At tayo nanampalataya. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Amen? Hallelujah. So, ulitin ko po, sa Colossians 3:2, mahalaga, let us set our minds on things above. Kapag ano po lagi ang mindset natin, ano man makita natin dyan, patuloy tayo maglalakad. Maglalakad sa panampalataya natin sa Panginoong Jesus. Amen? So, ano pa po ang pwede nating gawing pointer? Remaining in God's presence. Amen? Napakahalaga ito, mga kapatid. When you say remaining in God's presence, it simply means that we need to glorify God in everything we do. We need to seek His will. We need to seek God in everything we do, in all our ways. We need to seek. Kasi as we seek God, alam natin there's conviction of the Spirit. Amen? Hindi, it is not us doing things anyhow. Hindi pwede. Dapat in our life we have standards na nagmumula sa Panginoon. Hindi na, it's no longer about us. Amen? Kaya mahalaga, we need to remain in God's presence. Amen? Kasi as we remain in God's presence, His protection and guidance, of course, is always with us. Do not claim anything. Do not walk alone. Amen? Lagi natin dapat kasama ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Dahil pagkasama natin ang Panginoon, mga kapatid, it is easy for us to do good to other people. It is easy for us to do things that glorify God. There's a strong conviction that even we don't pray, we know that it's not God's will kapag hindi kontra yan sa kanyang salita. We already know the truth, mga kapatid, and the truth shall always set us free. Free from what? From sins, especially. Amen? So, ano po sabi sa, kaya nga sample niya, mga kapatid, isang nakita ko sa Bible, no? Very important, remaining in God's presence. Yung sa 2 Chronicles 20:15, alam po natin ang lahat na ito. Ito po yung talagang sinabi ni Jahaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, sabi sa 20:15 ng 2 Chronicles, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot o manlupaypay. Dahil sa napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi sa count. It illustrates, pinapakita po dito ng istoryang ito, ng tagpong ito, kung paano pinagtagumpayan si Jehoshaphat nung siya'y nanalangin. Remember, ito po yung talagang may dumating na balita, no, sa kay Hari Jehoshaphat na may padadating na maraming sundalo. Hindi lang marami, nakasad sa Bible, napakarami sundalo. So wala siyang magawa. Kasi ilan na naman yung sundalo niya.
Amen. So anong ginawa? Itong perfect example ng remaining in God's presence. Tayo po ba kapag what do you call this, dead end na ang buhay natin, wala nang pag-asa, wala nang solusyon, ano pong ginagawa natin? Itong perfect example na ginawa ng hari si Jehoshaphat. Ano pong ginawa niya? Nagpakumbaba siya. He acknowledged God. He humbled himself. He prayed. Amen. At ano pong wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon? Nag-fast sila. They do fasting. At ano pong pinangako ng Panginoon? Yun nga yung pinadala niya kanyang propeta na si Jahaziel. Amen. Yung pong ginamit ng Panginoon para sabihin sa kanya na huwag mangamba. Because the battle is not yours. It is mine. So ganun din po tayo sa ating buhay, mga kapatid. Let us always remain in God's presence. All the more when we experience difficulties in life. Wag po tayong, let us not ever claim anything. Now we are strong. Kasi talagang hindi po tayo pagtatagumpayan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po talaga tayo pagtatagumpayan ng Panginoon. Kapag the more na nag-rely ka sa ating sarili, talagang ipapahayag ng Panginoon kanyang sarili sa ating buhay. Amen? Kaya anong dapat gawin? Para lagi tayong malakas, lagi tayong magtagumpay sa anumang sitwasyon, remaining in God's presence. Amen? Hallelujah. Iyan lang pong, iniksyan ko na pong istorya, no? Kaya kinuha yung istorya nito sa sarili ng Panginoon to give emphasis on how God made King Jehoshaphat victorious. Bakit? Kasi nanampalataya siya. Bakit? Kasi nagpakumbaba siya sa Panginoon. At bakit? Nagtiwala po talaga sa Panginoon. Amen? So, ganun din po tayo, mga manampalataya, mga kapatid. Mahal po tayo ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, pagtagumpayin tayo. Hindi sa ating sarili. Kasama siya sa ating tagumpay. Yung pong gustong-gusto ng Panginoon. He's so glorified. Amen? Hallelujah. So, salamat po sa kanyang salita. Amen? So, ulitin ko po, our pointer, number 2 is remaining in God's presence. Amen? Talagang many victories that is in the Bible, lahat ng katagumpay na nasa Biblia, napakadami mga kapatid na pwede natin gawing inspirasyon. Amen? Hallelujah. Nandun po lahat. Amen? So, praise God. So, ano pa po? Always pray and acknowledge God. Napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga ng panalangin. Even before the start of the day, we need to pray. Even at the beginning of the day, in each morning, we need to acknowledge God. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay. Mga kapatid, marami pong hindi gumigising sa panahon na ito. Wala nang matanda, wala nang bata. Amen. Magugulat na lang tayo, wala na pala. So at the first thing in the morning, anong dapat natin gawin? Cellphone ba? Titingnan ko may message? No, mga kapatid. Baguhin natin ang lifestyle natin. It should always be God in the beginning until the end of the day. We need to acknowledge Him. Amen? Napakahalaga po ng panampalataya, mga kapatid, na may panalangin. Amen? At ang panalangin na may pananampalataya. Amen? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17-19, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? Sabi po sa Tagalog, lagi kayong magalak, kahit laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Praise God po sa kanyang salita. So dito malinaw po sinasabi sa atin, it's very clear
That God reminds us what? To pray always. We need to pray, mga kapatid. Ang sinasabi dito, in all circumstances. Pag sinabi in all circumstances, we pray not only when we are in a bad situation, even in a good situation. Continually, we need to pray. We need to pray unceasingly. Never stop praying. Kahit anong busy natin, it should not stop praying. It should not stop us from praying. Kahit anong busy natin. Hindi katwiran na busy ako sa na makapag-pray. We can pray in spirit, by heart, by mind. Kahit kumikilos ang kamay natin, we can be in God's presence. Amen? Hallelujah. Talagang ito po yung mahalaga sa huling pointer natin na we need to always pray. We need to acknowledge God in everything. Lalo sa mga natatanggap natin na katagumpayan. Mga kapatid, it is no longer about us. Amen? And everything is all by God's mighty grace. We cannot claim anything. Amen? Don't claim anything, mga kapatid. Kalakasan mo ba? Ano mang talento mo ba? Ano bang posisyon mo ngayon? Ano bang estado natin sa buhay? We cannot claim anything, mga kapatid. We cannot. Isang tikla ng Panginoon, pwede tayong mawala. We cannot. Amen? So let us not claim anything. Instead, acknowledge God in everything. Amen? In everything. Good or bad, acknowledge God. Kapag good, if we are in a good situation, acknowledge Him. And pray, Panginoon, what is your purpose? Give me the wisdom. Always believe, mga kapatid, that if we are not in a favorable situation, there is a purpose. Amen? There's always a purpose. That all things really work. Amen? Together for those who really love God. Kaya lahat po ng nangyayari sa atin, hinala po ng Panginoon. He always has a purpose. Manampalataya po na tayo, mga kapatid. Amen? God will not allow anything that is beyond our capacity. Amen? So salamat po sa kanyang salita. Ulitin ko, always pray and acknowledge God. Amen? Hallelujah. So talagang, mga kapatid, we need to seek God in our ways to have our true victory. Ano pa? We need to have that burden, mga kapatid. Kaya may burden tayo lagi. Hindi pwede wala tayong burden. Hindi pwede sarili natin inisip natin. Lalo sa mga kapwa-lingkod ko. We need that burden always to share the gospel, boldness, to do soul winning. Amen? To be out of the comfort zone. Amen? Hallelujah. So ano pa? We need to love and continue doing good with each other. Lalo sa mga kapwa manampalataya natin, mga kapatid. Dapat lagi natin ipakita ang pag-ibig. Amen? Yan ang tinuturo sa atin. Number 1, pag-ibig. Amen? Hallelujah. So we need to, mga kapatid, our focus and faith in the Lord, we can find true victory. Amen? That's why, yun po yung ating topic right now, our focus and faith in God. So mga kapatid, let us continue our focus. Let us continue to seek God in all our ways. Amen? Remaining focus. Napakahalaga, mga kapatid. Ang dami pong nangihinang Kristiyano. Bakit? Nadadala na naman sa kamunduhang ito. Sad reality. Amen? We need to be focused, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, it is always our choice. It is always our choice. We need to choose what is right. We need to choose to be strong in the Lord. Amen? Hindi sa ating sariling kakayahan. Amen? Because the strength is coming from the Lord, not from us. Amen? So salamat po sa kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Let us remain in His presence, seeking His will in all our ways.
Ulitin ko po mga kapatid. Hallelujah. Tandaan po natin. Let us remain focused in Jesus. Let us remain our trust in faith in Him. Amen? Para maranasan natin ang totoong katagumpayan. Para maranasan natin ang makita ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, mahal po tayong Panginoon. Patuloy po tayo sa paglilingkod. All the more when we are not in a good situation. All the more when we are out of our comfort zone. Amen? So, praise God po sa kanyang salita, mga kapatid. Namahal po tayo ng Panginoon. Atin po awitan muli ang Panginoon to end with our prayer. He saved my soul, He heals my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember Hallelujah. Praise the goodness of God. Yes, isa pa nga po. Hallelujah. He saved my soul, He heals my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember Hallelujah. Hallelujah. the goodness of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa inyong mensahe, Panginoon. Salamat po sa inyong salita, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. As I speak life for each and everyone with us right now, Lord. Hallelujah. Hallelujah. That your message be dwelling, hallelujah, in our heart, Father God. Na ipamuhay po namin ang aming narinig, Panginoon. Lord, make us more focused on you, Panginoon, para sa aming katagumpayang spiritual na pamumuhay. Panginoon, be with us, Lord. We need your presence, Father God. As apart from you, we can do nothing, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Apart from you, Lord, inaamin po namin, hallelujah, na wala po kami magagawa. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa right now. Hallelujah. I speak life to each and everyone, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless them, Lord, with your wisdom, with your anointing, Father God. Kayo po mangusap sa kanila, Panginoon. Hallelujah. May we seek always your will, Father God. At hindi na po itong panahon na para kami manghina. Ito na po ang panahon na dapat kami magpalakasan. Wala mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa inyo. I lift up to you all the churches. Hallelujah. Hallelujah. That you have planted, Lord. Hindi ko po maisa-isa. Hallelujah. Of course, sa number one, sa aming sa sentro po na pinangunan ni Reverend Pastor Joven, Joseph, hallelujah, Masaredo. Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay. Kalakasan po sa kanila, Panginoon. Also, I lift up to you all the churches, international, sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Patuloy niyong gamitin ang inyong mga lingkod. Use us mightily, Father God. Hallelujah. And may your will be done sa bawat isa na nakikinig right now, Father God. I lift up to you all the prayers. Hallelujah. Thank you, Father God. As I believe, all our prayers, by faith, we have already heard. We have already answered in your time, Father. Salamat po, Panginoon. Give us the strength that we need. At dinadalahin ko po, Panginoon, sa lahat ng nangihingi, kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. That they may receive the fire right now, Father, in serving you. Hallelujah. Ibalik niyo po. Ibalik niyo po. Hallelujah. Bring back your fire to them, Father. Sa lahat ng mga nangihina, Father. Hallelujah. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mga ginagamit na lingkod, sa kanilang mga kalusugan. Yeah. Hallelujah. Also, tinatas ko rin po ng mga
lumalabas ang tumataas ng bilang ng virus, Panginoon. Hallelujah. By faith, Father God, we have already healed them kung sino po mga na-positive. Hallelujah. Continued protection, Father God. We ask from you, Lord, have mercy on us, Father God. Continued healing, Lord, sa lahat na napito. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And I speak life sa lahat ng mga nangailangan ng trabaho, Panginoon. And I speak life sa lahat ng mga nangihina espiritu. Lord, pabalikin niyo po sila. Hallelujah. Lalo higit sa mga nawala sa church, Panginoon. Ibalik niyo sila, Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban, Panginoon. Sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord. It's all by your mighty grace. As we acknowledge you, Lord. Apart from you, we can do nothing. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Provide the needs of your churches, Lord. Provide, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Pupuso pa rin nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Hindi nyo hayaan inyong mga churches na tinayo. Your ministries. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We need your presence, Lord. In the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you. Hallelujah. As we bring back all the highest praises, the highest honor, the highest glory to you alone in the mighty name of Jesus. Everyone sing. Amen. Amen. Lapak po natin ang Panginoon. So praise God po. Kapatid, mahal po tayo Panginoon. Patuloy po tayo. Let us choose always to be strong. Hallelujah. God bless po sa lahat. All glory to God.